Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Inna fil jannati baban yuqala lahu ar-rayyan." Katotohanan ika, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong isang pintuan sa paraiso na ito ay tinatawag na ar-rayyan. Ang pangalan niya ay ar-rayyan, pintuan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yadkhulu minhu shaimun yawmal qiyamah. At pagdating sa kabilang buwan, yung mga taong nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, nung sila'y nandito sa mundo, ay papasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala dun sa pintuan ng paraiso na yun. La yadkhulu minhu ahadun gayruhu. At wala ika makakapasok dun sa paraiso na yun maliban dun sa mga taong nagsasagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kung ang gusto kong tatalakayin sa bawat isa sa atin, kung ano ba ang dahilan kung bakit tayo nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ito ay napakahalaga sa atin na malaman natin kung ano ba ang dahilan na tayo ay nagsasagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Musliman o non-Muslim, sila ay nagtatanong, ano ba ang layunin sa pagsasagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Hindi lang silang mga Kristiyano, non-Muslim ang nagtatanong sa tanong na yan, bagkus kahit na tayong pinanganak sa Islam, marami sa mga kapatiran natin nagtatanong sila kung ano ba ang layunin natin sa pagsasagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ito ay dapat na malaman natin dahil tayo ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ngunit kapag tayo hindi nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay ano pa bang dahilan para malaman mong dahilan kung bakit ikaw ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Ngunit kung nasa puso mo ang pagmamahal sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, nararapat na mabatid mo ang dahilan kung bakit tayo nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya tayo nag-aayuno sa buwan ng Ramadan bilang unang dahilan, sapagkat ito ay kautusan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang sa isang partikular na grupo ng mga tao o mga Muslim, bagkus lahat ng Muslim dito sa buong mundo ay ipinag-utusan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na isagawa ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mananampalataya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinawag lang ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga taong may paniniwala sa Kanya. Kutiba alaykumus siyam, ipinag-utos sa inyo ika ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, katulad ng pag-utos sa mga taong mas nauna sa inyo. Sinong sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mga kapatid Islam, hindi lang sa nasyon natin ipinag-utos ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Maski na sa kapanahonan ng mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinag-utusan din sila mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Hindi lang sa kapanahonan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, bakit tayo nag-ayuno? Dahil ang Ramadan sa atin, la'allakum tattaqun, upang mas maging madali sa inyo ang takot niyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan niyo mga kapatid Islam. Bilang unang aral mga kapatid Islam, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ito ay magtuturo sa atin kung paano tayo matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Sino ba ika ang kayang pumigil sa iyo na hindi ka kakain, hindi ka iinom, lalayuan mo ang iyong asawa kahit na gusto mo siyang tabihan? Pero dahil lang sa takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo magagawa yun. Kahit na gutom ka, uhaw na uhaw ka, gusto mong kumain, gusto mong uminom, pero dahil sa takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsasagawa ng Ramadan, pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ay hindi mo magagawa yung kagustuhan mo. Tignan niyo mga kapatid, ang buwan ng Ramadan ay magtuturo sa atin kung paano natin i-develop ang takwa natin, ang pagiging matakotin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kapag ang isang tao ay hindi tama ang kanyang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, hindi mula sa kanyang puso na dahil sa kanyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasagawa ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan,
ay hindi siya matuturuan ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hindi bukas sa kanyang puso ang kanyang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ganun ang katotohanan mga kapatid Islam. Kapag ito ay ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na kautusan sa atin, ibig sabihin, tayo ay magkakaroon ng malaking kasalanan kapag hindi natin isinagawa ang kautusan sa atin. Kapag ang isang bagay ay ginawang obligado, ginawang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, ito ay nararapat na isagawa ng kanyang mga alipin sapagkat kapag ito ay hindi natin ginawa, tayo ay magkakaroon ng malaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang dahilan mga kapatid Islam kung bakit tayo nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, sapagkat ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ito ay proteksyon natin sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag pinag-uusapan natin ng impero mga kapatid Islam, marahil ang bawat isa sa atin ay matatakot sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba ang hindi matakot sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang simoy lang ng apoy na yan, yung impero ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay natutunaw ang utak natin mga kapatid Islam. Subhanallah. May imagine natin mga kapatid, yung simoy lang ng apoy na yan, na mula sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay nakakatunaw ng utak natin. So paano pa tayo hindi matakot mga kapatid Islam? 100% na init na apoy na ipinaganda sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. 1% lang ang ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala na init dito sa mundo. Ibig sabihin, 99% na lakas ng apoy ipinaganda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong makakapasok sa kanyang impyerno. Kaya kung titignan natin, anong pinakamainit dito sa mundo? Yung apoy at ang araw. Pero yung init na yan mga kapatid Islam, 1% lang ang kinuha dun sa apoy na yun na ipinaganda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong makakapasok sa kanyang impyerno. Ngunit ang isang magandang balita sa atin mga kapatid Islam, kapag gagawin natin ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ito ay ginagaranti sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay magiging proteksyon natin upang tayo ay hindi masunog sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang magiging proteksyon natin. Kahit tatanungin natin ang bawat isa sa atin, kung natatakot ka ba ika sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat natin ay natatakot tayo sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ginawa natin ng tamang pamamaraan ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ito ay makakatulong sa atin mga kapatid Islam upang tayo ay mailayo sa kaparusahan sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang pagpapatunay, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, "As-sawmu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ika ang saum, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ito ay proteksyon ng isang tao upang siya ay mailayo sa kaparusahan sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Upang siya ay mailayo sa naglalaglab na apoy ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang impyerno. So ibig sabihin mga kapatid Islam, ito ay napakagandang gawain natin na may sagawa natin ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan dahil ito ang magiging proteksyon natin upang tayo ay hindi masunog sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi man tayo naniniwala sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, 101% pagdating natin sa kabilang buhay ay masasaksiyan natin itong mga pinagsasabi nating impyerno. Bakit? May mga tao na ayaw nila maniwala sa mga sinasabi, ang kanilang katuwiran. Bakit? Yung mga usadbay na yan na nagsasabi ng lakas ng apoy sa impyerno, ay nakita ba nilang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala? Nakapunta ba ika sila sa impyerno? Nakapunta ba sila ika sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala? Walang ni isa sa atin na nakapunta sa paraiso at sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ito ay binalita sa atin sa pamamagitan ng hadis at Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung maniniwala man tayo o hindi mga kapatid Islam, 100% walang kasinungalingan ang sinabi sa hadis at Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong dahilan mga kapatid Islam kung bakit tayo nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, sapagkat tayo ay naghangad ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kanina ito ay kautusan at ito ay proteksyon sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pangatlo, ito ay paghangad natin sa gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Ang Ramadan, mga kapatid Islam, ay hindi lang pala proteksyon sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala, bagus ito rin ay napakalaking gantimpala na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya kung pag-uusapan natin, mga kapatid Islam, ang mga gantimpala ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay napakaraming gantimpala. Ngunit ang pinakamalaking gantimpala sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang daming nabanggit sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ba yung mga gantimpala ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ngunit ang pinakamalaking gantimpala nito ay ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaghanda para sa mga taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, "Inna fil jannati baban yuqala lahu ar-rayyan." Katotohanan ika, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong isang pintuan sa paraiso na ito ay tinatawag na Ar-Rayyan. Ang pangalan niya ay Ar-Rayyan, pintuan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yadkhulu minhu shaimun yawmal qiyamah. At pagdating sa kabilang buhay, yung mga taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, nung sila'y nandito sa mundo, ay papasukin niya Allah subhanahu wa ta'ala dun sa pintuan ng paraiso na yun. La yadkhulu minhu ahadun gayruhum. At wala ika makakapasok dun sa paraiso na yun, maliban dun sa mga taong nagsasagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, mga kapatid Islam, yung paraiso na yan, na ipinaganda ni Allah subhanahu wa ta'ala, exclusive lang sa mga taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sa isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pintuan ng paraiso na yan, kapag makita niya ika ang mga taong nag-aayuno at papalapit dun sa pintuan na yun, ay magbubukas yung pintuan ng paraiso na yun. Ngunit kapag lalapit yung mga tao na hindi nagsagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, nung sila'y nandito sa mundo, ay magsasara ang pintuan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mga kapatid Islam, hindi niya papasukin, hindi niya tatanggapin yung mga taong kinalimutan nila ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang tatanggapin lang dun, iyaong mga taong hindi nila kinalimutan, hindi nila pinabayaan ang pag-aayuno nila sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid Islam, bilang panghuli, mga kapatid Islam, pagdating ng buwan ng Ramadan, salubungin natin ang buwan ng Ramadan sa tamang pagsalubong. Paano natin salubungin ang buwan ng Ramadan? Unang-una, nararapat na nasa puso natin ang pagmamahal sa buwan ng Ramadan. Dahil kapag ang isang tao ay wala man lang sa kanyang puso ang pagmamahal sa buwan ng Ramadan, ibig sabihin, ikaw ay hindi nalulugod sa buwan ng Ramadan. Hindi mo nalulugodan ang buwan ng Ramadan. Hindi ka naging masaya. Pero bilang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat na maging masaya ka, maligaya ka, dahil sasapit sa atin ang buwan na kung saan dodoblihin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala ng lahat ng mga ginagawa nating kabutihan. Pangalawang pagganda natin sa buwan ng Ramadan, nararapat na ialis natin sa puso natin, sa sarili natin, ang mga maduduming gawain. At doon natin simulan ang pintuan ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon natin simulan. Yung mga tao na gusto nila magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanilang mga kasalanan, ito na yung napakagandang pagkakataon, o aking kapatid sa pananampalatayang Islam, na tayo ay makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Patuloy nating hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid Islam, na patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso, ang paraiso na ipinaghanda sa mga taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga kapatid Islam, ito ang napakahalagang dapat din nating malaman. Ang pagitan ng Ramadan sa Ramadan ay diyan ibinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang qadar, ang tadhana ng bawat isa sa atin. Kaya may sura sa Quran na Suratul Qadar. Ang Suratul Qadar, nandyan yung tinatawag na Laylatul Qadar. Ibinababa ang Laylatul Qadar
tuwing buwan ng Ramadan. Kapag ibababa ang Laylatul Qadr, kasama dyan ang mga tadhana ng bawat isa sa atin. Nandun yung tadhana natin kung kailan tayo mamamatay, kung saan tayo mamamatay, kung anong maging dahilan ng ating kamatayan, kung kailan tayo maghihirap, kung kailan tayo makaahon sa kahirapan. Lahat ng mga tadhana nandyan ibababa sa Laylatul Qadr. Kaya sinasabi natin, ang pagitan ng isang Ramadan at sa susunod na Ramadan, yan yung mga taon na pagdideklara ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ilang milyon ang mga buhay na hindi na niya aabutan ang susunod na Ramadan. Halimbawa, kung sakaling ipaabot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala itong buwan ng Ramadan, ibababa ang Laylatul Qadr. Idideklara ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung mga tao na itulang ang kanilang maabutan na buwan ng Ramadan, sapagkat sa susunod na Ramadan ay hindi na nila maabutan. Hindi na nila maabutan. Nakakalungkot mga kapatid Islam, kung mapapabilang tayo dun sa sinulat ni Allah subhanahu wa ta'ala na itong Ramadan lang maabot natin. Isang nakakalungkot na balita sa atin mga kapatid Islam, sapagkat kulang ang gawain natin, hindi tayo handa para harapin natin ang kabilang buhay, ang kubur natin. Kaya yan ang malaking payo sa atin mga kapatid Islam. Patuloy natin hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi lang itong buwan ng Ramadan ang ipapaabot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus marami pang Ramadan naway ipaabot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun, baka sakaling yung mga taong gustong magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay buksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang puso sa takot nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalungkot isipin mga kapatid Islam, pero naway ipaabot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga susunod na Ramadan. Hindi lang itong paparating na Ramadan, bagkus marami pang paparating ng Ramadan. Dahil kapag nagkataon mga kapatid Islam ay kasama tayo sa nakasulat noong last na Ramadan, ibig sabihin itong sasapit na Ramadan ay hindi na tayo aabot. Hindi pa natin natitiyak mga kapatid Islam. Marahil may mga tao, maraming mga tao na ang kanilang listahan ay nakasulat nung nakaraang Ramadan at hindi na nila aabutan itong Ramadan na susunod. Kaya may mga tao na nagtataka, halimbawa bukas Ramadan at ngayon ang kanyang kamatayan. Ang sabi ng mga tao, ang sama ng kanyang kapalaran, Ramadan na bukas, hindi man lang niya pinaabot, sapagkat yun ang kanyang listahan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ipagdudua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, pahabain mo ng aking buhay, ya Allah, sa paggawa ng kabutihan, pagsamba sa iyo, ya Allah. At kung sakali ang magiging dahilan ng paghaba ng aking buhay sa mga masasamang gawain, ya Allah, at sa dahilan ng aking pagkaligaw, ya Allah, ay mas mainam, ya Allah, na kunin mo na ang aking buhay, ya Allah. Kung magiging dahilan na hahaba ang aking buhay at mas lalong dumami ang mga masasamang gawain ko, ya Allah, mas mainam, ya Allah, ay kunin mo na ang aking buhay upang mas hindi na dumami ang aking mga kasalanan sa iyo, ya Allah. An qawlihi subhanahu wa ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman katsira.